Palagi kasi ako ditong gumagawa hindi lang po sa aking pang-istante na pang-display kundi po sa ating school canteen sa college. Shout out po sa College CPSU. O ayan, na-shout out na po kayo ha, kahit sungaw pa po tayo. Bahala na kahit sungaw pa po tayo magsalita, nabulol pa po tayo, ay mag-voice over pa rin ako. Kasi paghintayin ko pa itong gumaling baka abutan po tayo ng mga 2 linggo, 3 linggo. Paano na lang po yung trabaho ko bilang content creator na nagvo-voice over. Sa ngayon mga ga ay masakit pa nga yung 3 pinag-abutan po ng ating ngipin. Namaga pa nga pero bahala na. Kaya pagpasensyahan niyo muna yung aking salita, mas mabuti nga na makatawa din kayo. Itawanan niyo na lang yung aking mga salita. So today, i-share ko po sa inyo yung ating version na pwede talaga natin itong pagkakitaan at madali lang po itong gawin ga. So yung ating mga ingredients dito ay nasa video screen lang po natin. Pagsamasamahin lang po natin yan. Medyo marami na po tayo ditong na-upload ng recipe na ito pero iba po ito mga ga kasi ay gagamit po tayo dito ng 3rd class flour lang. Kadalasan po ng recipe ng ating crinkles ay gumamit po tayo ng all-purpose flour pero medyo mahal po yung ating all-purpose na harina pero itong ating 3rd class flour mga ga ay makamura din tayo dito. Kaya medyo bababa ng kaunti yung total costing po ng ating puhunan dito. Ayan, nang nailagay na po lahat natin yung ating mga ingredients at nang natunaw na po natin yung ating mga dry ingredients ay magsala na po tayo ng ating 3rd class flour. At dito bago po natin itong tuluyan ng haluin ng ma-mix po natin yung ating mixture ay maglagay lang po ako dito ng 1 cup ng marshmallow na yung mga maliliit lang po talaga na marshmallow yung gagamitin natin. At haluin lang po natin yan hanggang sa mag-well combine. At bet ko ngayon nakamayihin lang po natin sa paghalo yung ating mixture. Hindi po ako dito gagamit ng spatula. Basta malinis lang po yung ating kamay. At normal lang po ito na napakalagkit po yung ating mixture. Medyo basa po ito kaya i-rest muna natin ito ng mga 40 minutes bago po natin ito ihulma ng pabilog. At pagkalipas ng 40 minutos mga ga, ayan na po yung ating mixture. Nag-set na po siya, hindi na masyadong malagkit. Ay pwede na po natin itong i-form ng pabilog. At gumamit lang po tayo dito ng powdered sugar. Ay palubog po natin dito. At gumamit lang din po ako dito ng 1 tablespoon ng ating spoon measurements para po maging uniform yung liquid ng ating crinkles. At yung ating molder ay nilagyan ko lang huya ng cupcake liner. At pagkatapos nito ay gawa na po natin ito ng parang well sa gitna. At ang tawag dito mga ga at sa orange app ko lang po ito nabili. Ay ang tawag po dito ay Wood Dolls Egg Tart Share. At kailangan dito mga ga ay isa lang po natin ito agad para hindi din matunaw yung ating powdered sugar. At lutuin ko lang po ito sa 180 degrees Celsius yung temperature ng ating oven sa loob lang po ng 10 minutes. Opo mga ga, 10 minutes lang po yung luto natin dito para mananatiling malambot yung ating crinkles para po hindi po siya matigas. Kailangan hindi po ito ma-overcook. Lutuin lang po talaga natin ito sa loob ng 8 to 10 minutes. At pagkaahon po natin dito na habang ito'y mainit pa, ay butasan po natin ito ulit. Diinan po natin ito ulit. Ayan, napakalambot yung ating crinkles. Kahit malambot pa ho yan, ay lutong-luto na ho yan. At hindi talaga ito titigas kahit ilang araw pa. At yung ating wood tool na ito ay isawsaw lang po natin ito sa ating powdered sugar para hindi didikit. At gawan muna natin ito ng pangpalaman po natin. So ito po yung gagawin natin na palaman na maliban sa masarap na at ito'y hindi agad-agad masisira yung ating crinkles. Gagamit lang po tayo dito ng 189 grams or 200 grams pwede. At hiwa-hiwain lang po natin ito ng mga maninipis lang para madali lang pong tunawin. At sa double boiler method po natin ito tunawin. Pwede din sa mga microwave oven po ninyo kung meron naman kayo. At lagyan ko lamang ito ng 1/3 cup condensed milk. At pag kumukulo na po yung ating tubig ay ipatong na po natin ito sa ibabaw. At hintayin lang po natin na ito'y matunaw. At haluin lang po natin yan at kahit hindi pa po ito totaling tunaw na tunaw ay kuhanin lang po natin dito sa kumukulo na tubig at dito ko na lang po ito pagpatuloy sa paghalo. At dito na lang po sa ating misa, haluin lang po natin ito hanggang sa tuluyan na pong matunaw hanggang sa ito'y kuminis. At ilipat na po natin ito mga ga sa ating mga plastic piping bag at butasan lang po natin dito sa dulo. At tansyahin lang po natin sa paglagay para magkasya sa 45 pieces po natin na crinkles.
So, ito na po yung ating icing na pang-design po natin dito sa ibabaw. Gagamit lang po tayo dito ng ECC whipping cream. Gagamit lang tayo dito ng 106 gram or 100 grams. Itong ating ECC whipping cream ay mura lang po ito at marami na po tayo ditong magagamitan. Marami na po tayo ditong mapaglagyan. Gagamit lang po ako dito mga ga ng 100 grams or 106 grams kasi meron po akong natira. Bali, pang dagdag ko na lang po ito. Kayo mga ga ay gawin nyo po itong 200 grams kung kayo po yung gagawa. Kasi ako ay 100 grams na lang po yung ginagawa ko ngayon kasi meron pa po akong natira ng ating icing. Kaya kayo ay gagawa po kayo ng 200 grams ng ating ECC whipping cream para magkasya sa paglalagyan po natin na 45 pieces na crinkles at yung ating measurements ng ating tubig ay dublihin nyo lang. Nasa video screen lang po natin yung dapat ninyong gagawin para magkasya po ang inyong icing. At bago po natin ito lagyan ng tubig na malamig, ay batihin muna natin yung ating ECC whipping cream paste. At paunti-unti lang po nating ilagay yung ating malamig na tubig. At pagkatapos nating nailagay lahat, ay batihin lang po natin ito hanggang sa mag-volume na yung makuha po natin yung tamang consistency ng ating cream. At ito na po yung ating 106 grams ng ating ECC whipping cream ay dumami. Ayan na po siya kadami. At ito po yung sinasabi ko sa inyo mga ga na kaya lang po ako gumawa ng 106 grams lang. So, ito po yung ating natira, kaya ihalo ko lang po yan dito para magkasya po yung ating icing dito sa ating 46 pieces na crinkles. At wala po akong available ngayon na chocolate syrup flavor, kaya maglagay lang ako dito ng 2 tablespoon ng cocoa powder. At batihin lang po natin yan ng mabuti hanggang sa mag-well combine. At pagkatapos lagyan ko lang po ito ng half cup na marshmallow na yung mga maliliit lang. At i-mix lang po natin ito at ilagay na din natin ito sa ating mga icing piping bag at ilagay na po natin dito, i-design na po natin dito sa ibabaw ng ating crinkles. At para mas kaaya-aya na maganda talagang tingnan sa mga bata ay naglagay po tayo dito ng sprinkles para sa ating toppings. Napakalambot at ang sarap ng ating crinkles lalo na pag timing talaga sa pagluto na hindi lang ito ma-overcook. Kailangan talaga nakuhanin po natin yung timing ng pagkaluto dito para hindi titigas yung ating crinkles. At alam nyo ba, kahit masakit yung ngipin ko dito ay nakadalawang piraso pa ako dito kasi nakakatakam. Ang sarap talaga, promise. Subukan po ninyo ito. Promise mga ga, ang sarap po talaga. At ang bintahan po natin dito ay 8 to 10 pesos. Depende po yan sa ating mga costing. Tayo ay mag-costing lang bago po tayo magbenta kasi mga ga, sa ating mga video recipe talaga ay hindi ako nagbibigay ng costing kasi magkaiba naman po talaga tayo ng mga presyo ng mga ingredients po natin sa mga binibilhan po natin. Kailangan lang po dyan ay totalin po ninyo yung mga nagamit po ninyo dito ng mga ingredients para malaman po ninyo yung total puhunan po ninyo, para malaman po ninyo or may ideya kayo kung magkano po yung inyong bintahan na sa ganun may tubo din kayo. At hanggang dito lang po yung ating video, hanggang sa muli. At muli po ay maraming salamat at bye-bye.